Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Maganda at pinagbalang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin, sa pag-worship po sa ating Panginoon si Kristo. Simula po tayo sa isang panalangin. Mahal na Ama, salamat po Lord sa inyong pagmamahal sa amin, sa mga mahal namin sa buhay Lord. Salamat po at inaalagaan nyo kami. Pinapalakas nyo kami, hindi lang aming physical, pero ang aming pong spiritual, Lord. We thank you, Lord, for all the blessings that you have blessed us with, Lord. Salamat po at may kalakasan kami sa aming katawan, pero kalakasan namin sa inyo, Lord. We thank you, Lord, for all the blessings that you have blessed us throughout the whole week, Lord. And we look forward to a new week na meron pong lakas, na meron pong sigla. At amin pong inaalay sa inyo ang araw na ito, ang mga susunod na araw, ang buong linggo, Lord. May all the things that we do be giving glory to you, aming Panginoon. Salamat po, Lord. May you be with us throughout this service, and may your message be received, Lord, with open hearts and open minds. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, salamat at kayo po ay nakasama namin. Dito po ang mensahe ngayong araw na to is Lessons in Faith from a Blind Beggar, si Bartimaeus. And ito po isang message na ibigay na po na last week. Ako po ay nasa KL noon. And siyempre yung mga English po yon, so to may konti, samahan natin ng Tagalog para mas maintindihan ng karamihan sa ating lahat. So again, the title is Lessons in Faith from a Blind Beggar named Bartimaeus. Ang scripture reading natin po is Mark chapter 10 verses 46 to 52. Makita ay masyado, ilapit ko lang po. Sana po yung iba sa inyo ay may kaharap na Bible, kung medyo malabo po ang ating nasa screen. Basahin ko lang po Mark chapter 10 verses 46 to 52. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho and his disciples, and a great multitude, as he, ibig sabihin si Jesus, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. 48. Then they warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. 49. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer. He is calling you. 50. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. 51. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. 52. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Okay. Ang ating pong kwento ay hangon nung papunta si Panginoon Jesucristo sa Jericho. And along the way na nalaman ng isang blind beggar or pulubi na bulag na paparating si Panginoon Jesucristo.
So, para mas maganda, meron tayong Tagalog. Marcos, Kapitulo 10, versikulo 46 hanggang 52. Ang Biblia or Abtag 2001. So, ang Panginoong Jesucristo kasama niya mga disciples, no? And marami ring mga tao. Mayroong isang pulubing bulag. Pero kung isipin natin, no, ang hirap na katayuan pag ikaw ay isang bulag. Pero, pag ikaw ay bulag at ikaw ay pulubi, parang napakahirap ng kalagayan na yun, di ba? So, pag pinagsama mo yun, ang hirap ng buhay ng isang na hindi naranas ni Bartimeo. Pulubi na siya, bulag pa siya. Pero kung kukumpara natin sa ating katayuan, di ba? Blessed pa rin pala ako. Hindi ako pulubi. Well, kung nakapanood kayo sa ating live streaming, obviously, hindi kayo pulubi. And yung iba, hindi bulag. Well, physically at least. So, si Bartimeo ay nakarinig na paparaan ang Panginoong Jesucristo. So, bulag siya pero alam niya or kilala niya ang Panginoong Jesucristo. So, makikita natin talaga kung gaano ka popular o gaano katanyag o gaano kasikat ang ministry ng Panginoong Jesucristo nung panahon yun. Na kahit isang bulag, alam niya kung ano nagagawa ng Panginoong Jesucristo. Nang marinig niya yun, ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at nagsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. So, ganoon na lamang ang kanyang yung kanyang emosyon para mapalapit sa Panginoong Jesucristo. Talagang nagsisigaw siya para lang malaman ng Panginoong para makuha yung atensyon ng Panginoong Jesucristo. 48. At sinuway siya ng marami na siya ay tumahimik. Parang minsan siguro nakaramdam na kayo, minsan ako nakaramdam na rin ng gano'n, or marami sa atin, na minsan gusto nating mapalapit tayo sa Panginoon. Pero, yung ibang tao, pinapatahimik tayo. Or halimbawa, yung iba sa inyo magpo-post sa Facebook, para sabihin ng Bible verses, or about the Lord. Sasabihin sa inyo, parang, hindi naman bagay na mag-post ka. Bakit ka nagpo-post ng ganyan? Hindi ka naman santo, hindi ka naman banal. O, minsan, sa inyo siguro, may lakad na pupuntahan, pero yung iba sinasabi, sa amin ka na lang sumama. Kasi wala namang pupuntahan wala namang resulta ang pagpunta mo sa pagsimba. So, minsan, ganun ang mga tao. Sinasaway tayo. Sinasabi sa atin na walang patutunguhan ang ginagawa mo. Tumahimik ka na lang. Huwag ka na lang dumulog sa Panginoon. Kaya dapat iiwasan natin yun. At mas maganda kung anong ginawa niya. Ngunit siya ay lalong nagsisigaw. Anak ni David, mahabag ka sa akin. So, imbis na siya ay tumigil, lalo niyang nilakasan ang sarili niya. Lalo siya nagpursige na makita siya ng Panginoong Jesucristo ng panahon yun. So, dapat siguro, isa to sa mga aral, no? Na talagang mag-strive tayo, magpursige tayo na mapalapit tayo sa Panginoon. Kahit ano pa man ang sinasabi ng mga tao nasa paligid natin. 49. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Nung isa sa mga messages natin, si Jesus ay natutulog sa bangka. Parang may kanta pa si Gary B. dyan, di ba? Natutulog ba ang Diyos? So, dito sa part na to,
Obviously, hindi natutulog ang Panginoon. But dito nakita natin, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. Ang ating Panginoon, parang, sa tinatawag natin multitasking. Meron man siyang ginagawa, pero pag tumawag ka, kaya niyang tumigil at makinig sa sinasabi. Halimbawa, meron kang parang server ng Facebook yan eh. Ang dami natin gumagamit, hindi niya pwedeng sabihin na gumagamit si Joel, hindi ka pwedeng maka-access ng Facebook. O gumagamit si Eliza, hindi ka pwedeng gumamit ng YouTube. Yung YouTube, kaya niyang iserve lahat ng mga devices natin at the same time. Pero mas lalo na ang ating Panginoon. Hindi, kahit bawat isa sa atin, kung 7 billion naman ang tao sa buong mundo, kahit sabay-sabay tayong tumawag sa Panginoon, kaya niyang mapakinggan ang bawat isa sa ating mga dasal. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag kanya. Isa po sa mga na tumatak sa akin dito ay tinatawag kanya. Ibig pong sabihin, ang ating Panginoon pa ang tumatawag sa atin. Minsan, tayo ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Hindi natin napapansin na tayo pala ang lumalayo. Siya pala ay tumatawag sa atin. Tayo lang ang kailangan lumapit sa Kanya. Kailangan lang natin buksan ang ating spiritual na mata para makita ang mga pangyayari ito. So ano pong kailangan natin gawin? Sa verse 50 po nakalagay dito, pagkahagis sa kanyang balabal. O ang ginawa po niya, tinanggal niya ang kanyang balabal. Tingnan lang natin yung tsura ng isang. Ito po nakita natin yung balabal. Ewan ko nakita nyo. Pero ang pulubi po sa panahon yun, parang nakabalot siya ng cloak or balabal na parang kumot. Siyempre kasi kung mamumulubi ka, hindi ka naman proud, di ba? Kung titingnan mo ang mga malimos, karamihan sila nakayuko habang naka-extend ng kanilang kamay na humihingi ng tulong. Pero nung panahon po ng Panginoong Kristo, meron silang cloak o balabal. Para po sa akin is nagsisimbolize ito na of course hindi sila proud sa ginagawa nila. Sila ay nasa mababang posisyon ng lipunan at sila ay nababalot ng kadiliman. Pero ang ginawa po ni Bartimeus ay ito. Una po niyang ginawa, tinanggal niya ang balabal na yun. Tinanggal niya na simbolo po ng pagtanggal ng kalungkutan niya, simbolo na tinatanggal niya ang kadiliman sa kanyang buhay, simbolo na tinatanggal niya kung anuman ang nagpapabigat sa kanya. Maaaring mga kaibigan, meron kayong mga bagay na nagpapabigat sa inyo. Mga bagay na nagbibigay ng kadiliman sa inyong pag-iisip, kadiliman sa inyong buhay, pag-aagam-agam. Marami po nagwo-worry. At pwede po nating tanggalin ito. Kung may mga nakasanayan tayo na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoong Kristo, tanggalin po natin. Tanggalin natin ang balabal na yun. At sumunod po ay tayo ay tumayo. At umalis po sa pinagkakapupuan natin, pinagkakasadlakan natin ng isang buhay na puno ng hinagpis, ng puno ng kasakiman, puno ng pag-aaway, puno ng hindi pagkakaunawaan.
tumayo po tayo sa lugar na yun. Pag tayo nadapa, siyempre po tayo ay tatayo. Pero kailangan po, ang pagtayong yun ay merong kaakibat na paglapit sa Panginoon sa Kristo. Kailangan po, extend natin ang kamay natin. Piliin natin sa Kanya na tayo po ay hawakan. Para po hindi na tayo manatili sa kung nasaan man tayo ngayon. Para po, makakay niya tayo sa isang lugar na hindi na madilim, na hindi na puro hinagpis, puro hindi na kahinaan ng loob. Pero lang kasiglahan, kasayahan sa Panginoong Kristo. Amen. Kailangan lang tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi siya mismo ang tumatawag sa atin. Nasa sa atin na po kung tayo ay tatalima sa Kanyang pagtawag sa atin. Verse 51. Pagkatapos sinabi sa Kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Isa pa pong isa pa pong nagpapa-isip sa atin na pag ganito is, ang Panginoon po is all-knowing, di ba? Lahat po ay alam niya. Kung halimbawa po tinanong siguro si Vice Ganda dito, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hello, bulag ako. So, parang obvious naman kung anong kailangan ng bulag na pulubi. So, siyempre bulag, kailangan ng paningin, and kung pulubi, kailangan ng financial na tulong. Pero, bakit nga po ba kailangan pa itanong ng Panginoon? Sa tingin nyo, kayo may mga, lahat po tayo, kahit ako, may mga suliranin, mga paminsan-minsan, makailangan tayo idaing sa Panginoon. Bakit nga ba kailangan pagtanungin ng Panginoon kay Bartimeo, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Siguro para sa akin is, kailangan i-verbalize natin ang ating gustong gawin ng Panginoon para sa atin. Pero, isa pa po is ganito. Halimbawa po, may kaibigan kayo o kapitbahay. Kakatok ng pintuan. Sabihin na, pahingin naman ng ano dyan, ng sibuyas. The next day, gano'n na. Pahingin naman ng bawang. Kinabukasan, pahingin naman ng asin. Okay. Kinabukasan naman, halimbawa, magkakasalubong kayo. Hindi man lang pumapansin sa inyo. Parang hindi ka kilala. Parang huyo ka lang, di ba? Pero kinabukasan na naman, kailangan niya ng suka, kakatok na naman sa inyo. Anong mararamdaman niyo sa taong yun? Di ba parang nakakaasar naman tong kapitbahay ko? Pag may kailangan, namamansin. Pero pag kahit makasalubong mo, etchap puwera ka na. Hindi ka na pinapansin. Well, ganun din po ang Panginoon natin. Kailangan meron tayong relationship sa Kanya. Pag may kailangan tayo, idudulog natin. Pero, hindi lang pag may kailangan tayo. Gusto rin niya po ng meron tayong intimate relationship sa Kanya. Well, isa pa po example, hindi lang kapitbahay. Halimbawa po ang aking abutihing may bahay na si Jen. Kung siya po ay lumalapit sa akin kapag may kailangan lang siya pang grocery or pag may sweldo lang, ang sweldo po namin sa Malaysia dito, ako po ay 24. Kung lalapit siya sa akin kapag 24 lang, paano nang intimacy namin, ang relationship namin? So other than paghingi sa ating Panginoon, pwede din tayong manalangin na hindi yung hingi. Pwede tayong manalangin na meron tayong pag-worship sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya, hindi lang yung pagrereklamo. Lord, bakit naman ganito? Bakit ganyan? Ito lang ang meron ako. Kailangan magpasalamat tayo kung anong meron sa atin. Kasi ito nga si Bartimeo, is siyang bulag.
sa pangpulubi. So, I'm sure you will be more blessed than Bartimeo. But, maaaring hindi. Mamaya, malalaman natin. Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, or Rabboni is parang teacher or rabbi. Ibig kong muling makakita. Ito pong si Bartimeo, obviously sabi ko nga bulag. Meron siyang kapansanan na hindi niya makita ang physical. But there's one thing na meron siya na wala ang karamihan sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. He also has spiritual eyes. Nakita niya ang Panginoon na magsasalba sa kanya. Nakakalungkot. Meron mga tao sa atin na may patingin, nakakakita physically, but then hindi nila nakikita spiritually ang Panginoon sa Kristo. 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. So, ang nagpagaling po sa kanya, obviously, ang Panginoon sa Kristo. Pero may part din siya sa kanyang pananampalataya. Minsan, karamihan sa atin nagdadasal, pero wala yung expectation na gagawin yun ng Panginoon para sa atin. But we know that the Lord can provide, that will save us, can save us. Pero dapat may faith ang ating mga dasal sa Kanya. Hindi yung parang nire-rehearse na lang everyday yung kanyang dasal. Naalala ko yung isang bata na parang tinatamad na siya magdasal. So kasi yun na lang at yun eh. So, ang ginawa niya, sinulat niya lahat ng gusto niyang pagawa ng Panginoon para sa kanya. Nilagay niya sa kanyang pader ng kanyang room. And para hindi na siya paulit-ulit, sinabi niya is, Lord, pakipasa na lang po ang nasa pader. Yan po ang dalangin. Amen. So, dapat po hindi ganyan tayo. Kasi sabi ko nga, gusto rin ng Panginoon ng intimacy. And kailangan na ma-develop natin araw-araw or kahit bawat sandali, hindi lang kung kailan lang tayo may pangailangan. And mahirap din na puro na lang na saglitin lang ang usapan katulad mo. Parang, Lord, alam niyo na. Going through the motions. Lord, pakibasa na lang yon. Marunong naman kayong magbasa. Pero hindi dapat ganun ang ating relationship to Panginoon. Parang sa mag-asawa rin yan, He wants to develop intimacy with us. Kahit mga maliliit na bagay, anything that matters to you, matters to God. Iluhod nyo sa Panginoon. Hindi niya sasabihin na walang kwenta ang sinasabi mo sa akin. As long as it matters to us, to you, it matters to our God. So, i-summarize ko lang po kung ano yung mga faith lessons or aralin tungkol sa pananampalataya na ating pong nakita sa ginawa ni Bartimeo. Una po, be fed up with sin. O, pwede mong sabihin, tama na, sobra na. Parang, ganito na lang ba ang buhay ko? Lagi ko na lang bang gagawin to? Pandaraya, pagsisinungaling, kiapid. Dapat po pumunta tayo sa isang punto na hindi lang ito ang buhay. Na hindi lang ito ang dapat gawin natin. Hindi lang ito nakapagbigay ng kaligayahan sa akin. Kasi po yung happiness iba sa joy. Parang ang joy is with the Lord. Yung state of being na kahit ano pa man ang circumstances natin,
tayo po ay may joy sa puso, which comes from the Lord. One of the spiritual gifts sa atin, joy, along with love, peace. So si Bartimeo, talagang tinanggal niya ang mga balabal na nagbibigay sa kanya nagbo-burden sa kanya, na nagpapabigat sa kanyang estado sa buhay. Kaya tinanggal niya yun. Be persistent in the face of opposition. Lalo na sa faith natin. Kanina po, nabanggit natin na si Bartimeo, siya po ay nagtatawag, Son of David, have mercy on me. Pero yung mga tao, sinasabi, huwag ka nga dyan, huwag kang maingay. Parang ini-istorbo mo kami. Pero kahit ganun po ang mga tao sa paligid niya, si Bartimeo, nagpursige siya, makalapit sa Panginoon. Kahit dinidiscourage siya ng ibang mga tao, na huwag ka na magsimba, or kahit sa ating pong example yun, huwag ka na magsimba, or huwag ka nang mag-post ng mga encouraging words na based sa scripture, kasi hindi naman ganyan ang nakagisna mo, hindi naman ganyan ugali nyo. So, dapat po ay magpursige tayo na mapalapit sa ating Panginoon. Kahit na meron pa man nagda-down sa atin, kailangan po na tumawag pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi ang sabi nga nila is, you and Jesus forms the majority. Kahit ikaw lang at ang ating Panginoon, majority na kayo, kahit gaano karami pa sila, basta nasa panig natin ng Panginoon, tayo ang nasa majority. And steps to faith, nabanggit natin kanina, unburden yourself, tanggalin mo ang anumang nakapagpabigat sa iyong kalooban. Kung may mga ginagawa ka na hindi ka aya-aya sa Panginoon, dapat itigil na natin. Dapat iwaksin na natin ang mga pagkakamali natin. And to rise up, tayo po ay huwag na manatili sa lugar na yon. Kasi minsan sa atin, titigil ko na to. Pero after one day, after 1 week, after 1 month, nandun ka pa rin sa kinakasadlaan. Dapat magbago ka. Kung ang mga kaibigan mo ay masamang influensya sa'yo, mahirap magbago tapos sila pa rin ang kasama. Hindi ko sinasabing totally iwanan mo sila, but piliin mo kung ano yung ginagawa nila. Kung ang ginagawa nila ay hindi kaaya sa Panginoon, huwag mo nang tularan, huwag mo nang silang samahan sa mga ginagawa nila. Rise up. You are better than this. Na mga hindi kaya sa Panginoon. And 3, most importantly is come to Jesus. Ang Panginoon lang ang makapagbigay sa atin ng isang buhay na merong kagalakan. And sabi nga niya is, take your yoke upon me and I will give you rest. For my burden is light. Kasi yung yoke parang sa mga magbubukid dyan, yung yoke na nakakalagay sa leeg. Pamato. Pamatong ba yung tawag doon? Pamato. Wala, pero hindi lang isa yung baka or kalabaw na nagtatrabaho. Magkatuwang sila. Pag ang ating pamatong ba yun, or yoke, if we put it with Jesus, siyempre, all powerful ang ating Panginoon. Kahit ano pa man ang problema mo, kahit ano pa man yung ating nagpapabigat sa ating puso, sa ating kalagayan, pag isinama natin ng Panginoon, baliwala yan. However, the bigger problem is, our God is bigger. Kahit ano pa man yan. Anything in the world that is a problem to you, Jesus can solve it. Amen. It's one of His promises. Number 4, be specific in your prayers. So, tinanong ng ating Panginoon si Bartimeus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hinihintay ka lang, kaibigan, na lumapit sa Kanya. Lord, ganito po ang gusto ko. Lord, I need this, I want this for myself, or minsan for my loved ones, for my spouse,
for my children, for my work, for my ministry, kailangan ko na lumapit tayo sa Kanya. Katulad ng sinabi ni Bartimeo, open my spiritual eyes, or open my eyes. Number 5 is receive by faith. Ang sabi ng Panginoon is, sa kay Bartimeo, umayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Your faith has made you well. Kailangan meron tayong pananampalataya sa mga bagay. Ang sabi ng mga hindi na mga non-believers, wala akong faith. Pero actually ang faith, you can have faith in many things. Like ang faith sa doktor. Yung mga hindi Kristiyano, pwede din silang pumunta sa doktor, di ba? It's another form of faith. Pero ang faith natin hindi nakadepende sa kung sino at kung ano. Well, ang sino natin is ang Panginoong Kristo. Our faith is on our Lord Jesus Christ. Hindi sa pera, hindi sa kung ano pa, kung sino man nakakilala mo na powerful, but there's no other powerful person than our Jesus Christ, our Lord Jesus. And number 6, follow Jesus. Not only when you are we must develop that intimacy with our Lord. Hindi lang paminsan-minsan kung kailan tayo may kailangan. Kailangan, marami sa Psalms, di ba? Even in the despair, even in joy, marami sa Salmo ang nag-express ng emotion ng mga tao. Na minsan naisip natin, pwede pa lang express ang despair sa Panginoon? Or pwede pa lang express ang anger? Or ang bitterness? O kasi naalalaman ng Panginoon na meron tayong emotions eh. Kailangan lang maayos yung express natin sa Panginoon. Hindi yung puro reklamo, but we lift them up, our concerns to the Lord, para maintindihan niya kung ano yung kailangan natin i-express na pangailangan natin. So, yun po mga kaibigan, ang mga gusto kong ramdaman ko na gustong iparating ng Panginoon para tungkol sa pananampalataya. Be fed up with sin, pigilan na natin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. Number 2 is be persistent. Kahit po may mga pumipigil sa atin, kailangan po isipin lang natin kung para kanino natin gagawin, para po sa Panginoon. Number 3 is steps to faith, yung unburden yourself. Itapon na natin ang anumang balabal na nakapagpabigat sa atin. Rise up, talikuran na natin ang mga yon, mga bagay na yon, at umalis tayo kung ano man yung lugar na nagbibigay sa atin ng kadiliman. And number 3, most importantly, is come to Jesus. So, number 4 in our faith lesson is be specific in your prayer. Number 5 is receive by faith. Number 6 is to follow Jesus. Not only when you are. And with this, gusto ko lang po to help you in the prayer. Maaari pong iba sa inyo ay gustong lumapit sa ating Panginoon, katulad ni Bartimeo, na meron siyang kabulagan, or bulag siya. But, pwede nyo sabihin, hindi naman ako bulag eh. Well, hindi nga ba? Nakakakita tayo sa paligid natin. Pero nakita ba natin ang Panginoon? Let me lead you in a prayer that will ask the Lord to open our spiritual eyes and for us to come to Him and have a deeper, more meaningful relationship. Pwede kayong sumabay habang pinipray ko ito. It's also my prayer as well. But please join me in prayer.
Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message today. Lord, salamat po, Lord, at na-document ang istorya ni Bartimeo na isang bulag, nakakita physically, Lord. Pero salamat po, Lord, at nagkaroon ng lesson sa akin ito. Na kahit na bulag si Bartimeo, siya ay may spiritual eyes na nakikita kayo. And I pray, Lord, that you open my spiritual eyes to see you, Lord. Yes. To see the goodness around me na kayo po ang nagbigay. To see the miracles, the everyday miracles na nangyayari that I fail to recognize na kayo po pala ang gumawa, Lord. Patawarin niyo po ako, Lord, kung hindi po kayo nakikita. Thank you, Lord, na kayo mismo ang tumatawag sa akin. Thank you, Lord, na kayo mismo, O Lord, ang naghihintay para ako ay lumapit sa inyo. Patawarin niyo po ako, Lord, kung hindi ko kayo narinig. Kung hindi ko nakita ang mga ginagawa niyo para sa akin, para sa mga mahal ko sa buhay. Lord, patawarin niyo pa rin po ako sa ito pong mga kasalanan. Inyong banal na Espiritu para po ako ay tulungan, Lord. Forgive me, Lord. But again, Lord, we give you thanks. Nagpapasalamat kami na kayo mismo ang lumapit sa amin. Kayo mismo ang naghihintay para kami ang lumapit at tumawag sa inyo. We thank you, Lord, for all these things, Lord. Sana po, Lord, tanggapin niyo ako, Lord. Tanggapin niyo po ang aking hingi na pagpapatawad sa inyo. At kayo po ay tinatanggap ko bilang aking Diyos. Kayo po ay tinatanggap ko bilang aking hari. Kayo po ay tinatanggap ko, Lord Jesus. Ang aking po pananampalataya ay ilalagay ko sa inyo. I put my faith, I put my trust in you, Lord. Help me, Lord. Nakayin niyo po ako, Lord, para hindi na ako manatili sa kinakasadlakan kong kadiliman. Alisin niyo po ang anumang nagbibigay sa akin ng burden sa puso ko, sa akin pong kalagayan, Lord. And I know, Lord, na tinatanggap niyo ang bawat isa ng lumalapit sa inyo. I thank you, Lord, for accepting me as who I am, but thank you, Lord, that you want me to improve, especially my relationship. We thank you, Lord. I give my life to you, Lord. Ang aking po mga hurts, ang aking po mga worries, lahat po ng aking problema ay tinataas ko sa inyo. I know, Lord, that you can do all things, Lord, para po sa kapakanan ng iyong mga anak. Thank you, Lord, for all of these